Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Biyan mo! Sige ka lang ngak dyan ng ICC. Sige! Go ahead! Eh, sumama ka pa. Mag-serve ng warrant. Sumama ka. Ikaw mismo magbusa sa akin. Eh di, probably, andun ako sa tabi niya. At pagbibigyan ko yung request niya na, samahan ko siyang napupusasan siya. Probably, I will be there beside him. So, gano'n na lang yun. Bubulagain ko na lang siya siguro. But, I think, seriously, Salbahe ka, Senator, ha? Salbahe ka. I will make his day. Di ba? I will make his day. Susunod na umano sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Christopher Bongo para samahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC sa The Hague, Netherlands. Bukod sa kanila, 8 pa raw na individual ang posibleng haina ng arrest warrant dahil sa umano'y madugong war campaign. Kinumpirma ni ICC Assistant Counsel Attorney Cristina Conti na may dokumentong isinumite sa pre-confirmation states na naglalaman ng listahan ng mga pinaniniwalaang co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kampanya kontra droga. Ayon sa kanya, 8 umano ang pangalang nakalista, ngunit ito ay redacted o tinakpan. Now, ang iba pang mga pangalan, I think pito pa yun or 6. The most prominent is Senator Bato de la Rosa, former PNP Chief General Albayalde. Am I correct? Tapos Yes. may iba pa. Anong nakikita po ninyo, attorney? Pinaprioridad ba ito ng ICC or dahil nandun na ang perceived mastermind, yun na ang concentration? Oh no. Yung latter, it's not it. The case will be, sabi nga nila, in most situations, up to 6 accused or 6 cases are opened. Kumbaga situation in the Philippines. Kasi aaralin yan ng ICC kung sino yung pinaka, kumbaga, with whom the buck stops. Pag sinabing, itigil niya yan, matitigil. And in this case, Duterte is being pleaded as a co-perpetrator. The ICC, unofficially ito pero kinonfirm kasi ng ng OSG, the list of 5 police officers, yung other names are Romeo Karamat, Eliazar Mata, and Edilberto Leonardo, that nag-issue daw ng parang summons or request to cooperate yung ICC. And then in Duterte's documents, there's a list of about 8 persons who are treated or considered as co-perpetrators. So, but that's redacted. So, it's very interesting kung sino yung kikilalanin ng ICC na pinaka nag-isip patungkol dito. Kaya kung kami, because we haven't seen the list, it hasn't been disclosed, redacted pa rin, we will coordinate further kung anong pangangailangan, kung may kulang pa. Kasi for example, may mga police chiefs na hindi aabutin katulad ni Debold Sinas. Simply because of the time. Hindi abot sa March 16, 2019 cut-off ng ICC because we left the ICC then. Sinas became chief of police around 2020, manyanita, nung pandemic. By default lang, no? By timing default, kahit na if that PNP chief was part of the implementation of these alleged EJ case and crimes, etc., etc. Because of that, hindi siya pwedeng kasuhan. Well, hindi naman sa hindi pwede, pero Ng hindi ICC. aabot sa ICC, yes. Ng ICC. And to note also that Debold was chief of the region. Regional police chief siya sa Region 8, which covers Cebu, I think. So, may kasalanan siya, pero baka hindi pa nga abot dun sa national network or national plan. So, medyo sabit, pero of course, with other remedies available, sana makasuhan din kahit paano dito sa Pilipinas kung sakali. Yung pinakauna is someone who is close enough. So, redacted. Number 2 is a police officer, tapos appointed, and so forth. There are 4 parang police officers indicated there. There's 2 persons na hindi police pero appointed. And curious ako, personally, dun sa number 7, si close friend. May ganun
close friend na hindi, yun lang yung qualifier. Matatandang humiling si De La Rosa sa Korte Suprema na obligahin si Ombudsman Boying Rimulya na ilabas ang kopya ng arrest warrant laban sa kanya matapos igiit ni Rimulya na natanggap na niya ang dokumento. Gayunpaman, ibinasura ng Supreme Court ang petisyon ni De La Rosa. Samantala, nagpahayag ng pagkabahala si Attorney Cristina Conti na mag-iisang buwan nang hindi pumapasok sa Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Conti, dapat gampanan ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang kanyang tungkulin bilang mambabatas at hindi lamang protektahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Conti sa isang panayam, ang alalahanin din niya, senator siya at kailangan niyang gampanan ang tungkulin niya. Hindi siya inilek para lang protektahan si Duterte. Inilek siya para protektahan ang bayan. Bunsod ito sa patuloy na pagkawala ni De La Rosa sa Senado mula noong November 11, 2025. Dagdag pa ni Cristina Conti, concern ako na patapos na ang taon, absent siya. Simpleng government employee ka nga eh. A-absent ka ng 3 linggo? Machuchugi ka na. Bakit siya kaya pwede na lang hindi pumasok? Matatandang absent si De La Rosa mula nung inihayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya ang umano'y warrant of arrest mula sa ICC, kaugnay ng war sa panahon ni ex-President Duterte. Kaugnay nito, kahit halos 1 buwan nang absent sa Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa, patuloy pa rin itong sumasahod kahit hindi nagtatrabaho. Ayon kay Senate Committee on Finance Chairperson Win Gatchalian, hindi saklaw ng no work, no pay rules ang mga senador na umaabsent sa sesyon kabilang si Senator Bato de la Rosa na halos 1 buwan nang hindi nagpapakita sa publiko. Ginawa ng chairman ng Senate Committee on Finance ang pahayag dahil sa pag-usisa ng media na hindi pa rin pumapasok sa Senado si De La Rosa sa poll noong November 11. Aniya, walang pulisiya ang Senado sa maabsinerong senador kumpara sa mga Senate employee na sakop ng no work, no pay rule. Sa kabila nito, sinabi ni Gatchalian na hindi basta maaring umabsent ang senador kung nakatoka silang idepensa ang budget ng isang ahensya ng gobyerno. Kailangan anyang magpadala ng liham ang umabsent na senador at ipaliwanag kung bakit hindi nito magagampanan ang kanyang trabaho. Dahil sa pag-absent ni De La Rosa, inako ni Gatchalian ang responsibilidad sa pagdepensa ng panukalang budget ng Department of National Defense, Philippine Enforcement Agency, National Intelligence Coordinating Agency, at National Security Council. Magpadala na lang sa amin ng official letter kasi right now hindi namin alam yung totoong dahilan, no? Bakit wala siya. Even si SP Soto, being the leader of the chamber, hindi rin niya alam kung anong dahilan. So, ang pinakamaganda magpadala siya ng official letter to the chairman of the Finance Committee and also to the Senate President para malaman natin kung may sakit ba siya or may pinagdadaanan ba siya. So, we need to know officially. So kailan siya papasok kasi nga may mga other than the Finance Committee, may mga alam ko may mga committees din siya na ibang hawak, so that should also be looked at rin. So you share po yung nabanggit ni Senate President Tito Soto na hindi okay yun, yung ganong may senator supposedly assigned to defend the budget and then mawawala siya. I think proper procedure will be send an official letter para alam natin everyone is in the loop. Alright, well, thank you. Matapang din na pinaalalahanan ni Senate President Vicente Tito Soto III si Senator Ronald Bato de la Rosa matapos hindi dumalo sa mga sesyon ng Senado mula noong November 11. Kasunod ng pagkakabunyag na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC laban sa kanya. Ayon kay Soto, bilang senador, may obligasyon si De La Rosa na ipagtanggol ang budget ng mga ahensyang pangseguridad gaya ng PNP at DILG, ngunit nabigo itong gampanan ang kanyang tungkulin. Kung wala kang kasalanan, bakit ka nagtatago? Ang Senado ay lugar ng serbisyo, hindi taguan ng katotohanan, ani Senator Tito Soto. Giit ni Soto, ang pagliban ni De La Rosa sa mga sesyon ng Senado ay hindi simpleng issue ng attendance, kundi isang pagtalikod sa pananagutan ng taong bayan.
Anya, ang mga senador ay may tungkuling ipaglaban ang mga ahensya ng gobyerno na kanilang kinakatawan at ang kawalan ng presensya ni De La Rosa ay nakakaapekto sa buong proseso ng deliberasyon ng 2026 national budget. Ang matapang na pahayag ni Senate President Tito Soto III ay isang paalala sa lahat ng opisyal ng gobyerno, lalo na sa mga mambabatas na ang katapatan at presensya ay bahagi ng kanilang tungkulin sa bayan. Hindi. Walang ganung rule sa mga legislators in any of our rules or even in the Constitution. Siguro kung mayroong mga kababayan tayo na gustong tanungin itong ganyan, at saka let's say gustong panagutin ng isang legislator, mag-file sila ng ethics complaint. Ito ang pinakamagandang remedyo para matalakay natin yun. It doesn't necessarily help for us to come out and amend our rules and say something like that. I doubt if we can pass a rule like that even in the House saka din sa amin. Kasi it's never been that way. Even in the under Congresses, ganun talaga. So, pinakamaganda, mag-file na lang sila ng complaint. SP, does that mean kahit 2 to 3 weeks ng absence si Senbato, sumisweldo po siya? Sa Congress nga, mayroong 1 buong taon hindi mapasok Wala naman silang ginagawa, wala rin umaangal Diba? O ito, 2 to 3 weeks pa lang. Pero may sweldo yan, SP? Diretso? Siyempre. Okay. Sir, until ngayon wala. Allotted na yun allotted na yun. Until ngayon, sir, wala pa rin po communication si Sir. Wala pa rin. Pero SP, yung opisina niya nagpa-function naman? Oo, nagpa-function naman. Mga empleyado niya, lahat. Nag-aaral din ng mga bills and all that. Walang nagiging bawas sa pondo ng opisina niya, SP, kung di siya pumapasok? Walang gano'n Oo. Tuloy-tuloy yung function kahit wala yung senador, SP? Oo. Napakaraming congressman na ginagawa yan dati, ba't di nyo question? Sir, wala pong Bakit ngayon ang Senate na napapag-inita sa 2-3 linggo hindi pumasok? Ganun talaga kahit si Senator De Lima at saka si Senator Trillanes nakakulong. Talagang ituloy pa rin yung function ng opisina nila Sir, walang personal correspondence si Senbato sa inyo? Wala. Kahit text message? Wala. Suggest because sa chat group namin, meron kami lahat ng all senators. So, I found time na kumustahin lang siya. Sabi ko, kumusta ka na? Mag-ingat ka lang, gano'n. Ang biro niya na sa akin, sir, i-break ko yung record mo sa pagtatago. Tapos may haha. During our budget deliberation, mga interpolations, nung hindi siya pumapasok na, hindi naman sa last week lang. Hindi naman last week lang, sir? Hindi naman, mga 2 weeks ago. Sabi ko, magtargo ka mabuti. Biro lang yun. Seryoso. Narito naman ang panayam ni Christian Esguerra kay former Senator Antonio Trillanes kung sakasakaling dumating ang arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa at huhuliin na ito ng ICC. Pero I think dapat nga mag-volunteer na lang siya, pumunta siya, samahan niya si si Digong doon sa Dahig, di ba? Para may kakwentuhan si Digong doon, magkapi-kapi sila doon, di ba? Lutuan niya ng favorite dish ni talagang yun. Pwede nilang i-avail yun. Di ba? Kung talagang mahal mo si Tatay Digong mo, di samahan mo doon. Ganun lang naman kasimple yun. Pero dito, makikita na talaga wala naman pala kayong malasakit kasi ang samahan nyo, pera-pera lang ang basis. Di ba? Please don't forget to subscribe to Jesse Ferris channel. Thank you viewers and have a good day. Okay. Pero yung sa akin nga po, officially wala namang pronouncement yung ICC na merong arrest warrant. So, using that as a premise, bakit natatakot si Bato? Bakit siya nagtatago? Napapraning siya di ba? Nasa kanya yan, he's missing out on so many things diyan sa Senado, di ba? Baka naman wala talagang warrant. Kahit siguro magtanong-tanong siya sa mga taga-PNP, baka wala pang warrant, di ba? Tapos, gano'n na lang, mag-file lang siya ng TRO o i-insist niya yung extradition instead of surrender. Yun. Pero yan po, kung sakaling nandiyan na talaga yung warrant, hindi ko kayo tatanungin kung merong warrant. Gagawin ko siya hypothetical. Kung nandiyan na yung warrant physically, how do you see the arrest happening?
Please don't forget to subscribe to Jessie Ferris channel. Thank you viewers and have a good day. Probably, andun ako sa tabi niya. At pagbibigyan ko yung request niya na, samahan ko siyang napupusasan siya. Probably, I will be there beside him. So, gano'n na lang yun. Bubulagain ko na lang siya siguro. But, I think, seriously, Salbahe ka, Senator, ha? Salbahe ka. I will make his day. Di ba? I will make his day. Hindi kasi, parang out of character for him to face this. Parang ang tendency nila, nakita mo yung mga matatapang na mamamatay tao, di ba? Sila. O kita mo yung pattern, si Bantag, pasiga-siga, di ba? Mamamatay tao, pero may warrant, tago. Si Leonardo, ganun din. Notorious siya sa pagpapatay ng mga tao. Pagka-warrant, tago. Ito rin, si Bato. Nakita niyo yung pattern, yung mga tapang-tapangan, pagka sila'y nasa poder, ganun. Pero pagka bahag na yung buntot. Tago. Diba? Nagbigay naman ng opinyon si Attorney Enzo Recto. Latest na balita ito ngayon, pagkwentuhan natin ito, 8 co-perpetrators. Ibig sabihin ng co-perpetrators, ang perpetrators yung may kagagawa ng krimen. Ay di ba yung crimes against humanity, yung kaso ni Duterte? So si Duterte ay perpetrator. Yung mga kasama niya sa pagsagawa ng krimen, kasabwat niya ang tawag co-perpetrators. May binanggit ang ICC na 8 sa listahan nito. 8 sa listahan. Ang tanong, sino kaya yung 8 na yan? O sigurado na dyan si Bato. Ngayon ang tanong, sina Sara at Bongo kasama kaya? Yun ang mga kabunyog, mga kababayan. Pero lumabas na yung lista ng ICC. Yan, nakikita nyo dyan sa picture. Yan yung lista, mga kabunyog. Yun yung co-perpetrators, 8 ang nasa lista. Sino-sino kaya yun? Okay, sige, ipakita natin. Ito mga kabunyog. Hindi po tayo nagpi-fake news at hindi tayo nag-iintriga. Ito yung laman ng balita ng News 5. Yan Tingnan nyo. 8 co-perpetrators ni Duterte sa Jaguar nakalista sa pre-confirmation brief ng ICC, December 1, 2025. So ngayon lang po yan, mga kabunyog. Ngayon lang pong balita yan sa Kabunyog Sunny Ricuma. So nakikita nyo sa pre-confirmation brief ng ICC, 8 ang perpetrators na nakalista. Yan po ay balita ng News 5 at kahit sa iba pang news outlets, yan din mga kabunyog ang balita. Sino kaya yung 8 na yan? Ayun, tingnan natin. Ito yan Yan mga kabunyog ang 8. 8. Yan yung lista ng 8. Sino-sino kaya yan? Problema natin, ang problema natin dyan sa 8 na yan, redacted. Redacted. Ibig sabihin, nakatago. Hindi pa pinapublic. Redacted. Pero may 8. Sigurado tayong may 8 na co-perpetrators. Ayan. Basahin nga natin yung text. Ito yung pagkakasulat. Please don't forget to subscribe to Jessie Ferris channel. Thank you viewers and have a good day. At least between 1 November 2011 and 16 March 2019, yan bakit November 1, 2011? Yan yung simula ng mag-member tayo ng ICC. 1 November 2011. Bakit 16 March 2019? Diyan nagtapos ang membership natin sa ICC nung nag-withdraw si Duterte. So, ibig sabihin, yung covered na period ng mga pagpatay
ay yung member tayo ng ICC. 1 November 2011 to 16 March 2019. Duterte and his co-perpetrators shared a common plan or agreement to neutralize alleged criminals in the Philippines, open parentheses, including those perceived or alleged to be associated with abuse, sale, or production through violent crimes, including murder. Common plan. The members of the common plan, together, including Duterte, the co-perpetrators, each for at least part of the charged period, included some or all of the following. Yan o. Yan na. O, nakikita nyo? Letter A, redacted, redacted, redacted. O, halimbawa, Bato, former PNP chief, yung ganyan. O, ganyan yan. Kaya hindi natin alam kung sino yan. Pero sila yung mga co-perpetrators ni Duterte mula 2011 hanggang 2019. So sakop yung time sa Davao. Kaya yung mga pangyayari sa Davao ay sakop ng anong ito? Oh, kasi 2011. Diyan posibleng madadawit si Sara Duterte, yung sa Davao. Ha? Kaya mga kabunyog, mga kababayan. So ito na po. Ha? Oh, ito na mga kabunyog ang mga nabanggi. Hindi pa kasi pinablik kung sino yan. Pero sigurado, kasi may letter A, B, C, D, 8 yan, hanggang H. Oh, kaya lang redacted. Ngayon, sigurado na tayo si Bato. Alangan namang hindi dyan involved si Bato. Kung mayroon diyang papangalanan, sigurado si Bato. Oh, di ba? Kaya lang ang tanong, aside kay Bato, sino kaya? O, pwede. Pwedeng si Bongo nga, pwedeng si Sara, pwedeng si, kasama si Albayalde dahil ang pumalit na PNP chief kay Bato ay si Albayalde. Pwedeng si Vitaliano Aguirre kasi siya yung Secretary of Justice ng panahon na yan. O, yung iba hindi na natin sigurado, pero ako sigurado ko si Bato. Sigurado ko si Bato. Oh. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ano ito? 8 pala yung perpetrators na nasa lista ng ICC. Ha? Mga kabunyog. Kaya, ano na ito? Sigurado nag-ano na yan. Si Bato, kaya nga nagtatago na si Bato kasi sigurado na siya eh. Yung iba, hindi nakakasigurado pa. Halimbawa si Albayalde. Sabi ni Rendon, nakakainip naman yan, attorney, hayaan nyo lang. Hayaan nyo lang. Oh. Kaya yan, mga kabunyog, mga kababayan. Pero masakit sa, matindi itong challenge kay PBBM. Matinding challenge ito kay PBBM kung paano niya to kaya grabe rin ang ng presidente ngayon, Oh, may problema sa flood control anomalies. May ngayon sa dito pa sa ICC. Pag lumabas yung arrest warrant ni Bato, matindi yan. Pag lumabas na yung arrest warrant nila Bongo, matindi na naman yan. Sumunod yan kila Albayalde. Kaya maano yan, mga kabunyog. Anyway, ang importante ngayon, talagang ito, mga kabunyog, naglalabasan na ang mga tulad niyan, lumabas na may 8 co-perpetrators ang nasa lista. Pinakita natin kanina. Kaya lang redacted pa. Yan, mga kabunyog. So yan, abangan na natin yan. Mukhang si Bato sigurado na. Ano na ito, mga kabunyog? Papunta na sa una, sigurado na ang confirmation of charges hearing ni Duterte. Mga January yan or February. Confirmation of charges hearing. Pagkatapos ng confirmation of charges hearing, sunod-sunod nang lalabas niyan ang mga warrants of arrest ng iba pa dyan. Sumasakit na daw ang ulo niya sa tagal, sabi ni Jose Fulcher. Huwag kayong mag-alala. Ang importante naman, at least sa ICC, gumugulong ang hustisya na sigurado nating hindi nababayaran ang mga judges, hindi na pressure, o hindi na i-impluensya. Ano ito si PBBM dyan? Matindi itong challenge sa kanya. Kaya ito, mga kabunyog, mga kababayan, sa nilabas ngayon ng lista ng ICC, talagang mayroong 8
walong nasa lista. Mga kabunyog, 8. Ayan, yan yung 8. Yan. Kaya nga binalita ngayon, yan sa mga news outlets, 8 co-perpetrators ni Duterte sa Jaguar nakalista sa pre-confirmation brief ng ICC. Please don't forget to subscribe to Jesse Ferris channel. Thank you viewers and have a good day. Dapat sampahan ng kaso ng impeachment ng ethics complaint. Sorry hindi impeachment. Sampahan dapat ng ethics complaint itong si Bato, mga kabunyog, mga kababayan. Imagine niyo, nagsisweldo kahit di nagtatrabaho. Ang sarap naman ng buhay mo, Bato. Good morning din, Kabunyog Edgar Sibaya. Kumusta kayo dyan sa Chicago, Illinois, USA? Imagine niyo mga kabunyog. Tumatanggap ka ng sweldo, pera ng taong bayan. Tapos hindi ka naman nagtatrabaho kasi hindi ka pumapasok. Hindi naman excused yung absence mo. Bakit? Ano bang rason mo at nag-a-absent ka? Mas malala pa, mga kabunyog, hindi man lang nagpapaalam sa Senado. Hindi man lang nagpapaalam. Ano bang plano niya sa buhay? Anong rason niya at hindi siya nakaka-attend? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, actually, tama itong bigyan natin ng 1 month. Ako, kung may makakausap akong ang bunyog, maganda tong sampahan ng ethics complaint sa Senado. Ano natin to? Madisiplina itong mga tulad nito. Ang nakakalungkot kasi sabi ni Senador Win Gatchalian, wala daw sa rules nila sa Senado na kapag nag-a-absent ka ay wala kang sweldo. Tuloy, pwede mo naman niyang pagbigyan, 1, 2, 3, 4. Ito, mag-iisang buwan na sa December 10. Mag-iisang taon na sa December 10. Mga kabunyog. Na hindi siya uma-attend sa session. Mag-iisang buwan na. Pag na isang buwan na siya sa December 10, wala na yan. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, sampahan na to ng ethics complaint. Yung mga katulad sa bunyog na naniniwala, yung mga naniniwala dyan katulad namin sa bunyog na dapat disiplinahin si Bato. Actually, nung isang linggo ko pa to dinidiscuss, bakit hindi ba dinidisiplina ng Senado si Bato? Okay. Kung ayaw niyong disiplinahin, may magpa-file na mamamayan, pangungunahan ng bunyog, ethics complaint. File natin. Mga kabunyog, mga kababayan. Imagine niyo, wala man lang pasabi, sabi ni Senate President Soto, hindi man lang tumatawag sa kanya. Sabi ni Senador Win Gatchalian, hindi man lang daw kumontak sa kanya kung bakit hindi pumapasok. Ngayon, kung plano niyang magtago na lang, dahil natatakot siya doon sa ICC arrest warrant, mag-resign na siya sa Senado. Mag-resign na siya. At kung hindi siya magre-resign, at patuloy niyang gagawin yan, disiplinahin na ng Ethics Committee. Yun. Mga kabunyog, hindi yan pwedeng ganyan. Imagine niyo ito, ito balita ito sa dyaryo ngayon. Saka sa mga news outlets, absent pero susweldo si Senador Bato. Ang rason, kasi sabi ni Senador Win Gatchalian, wala naman sa Senate rules yun. Ako nga, nagtuturo ako ng labor law. Mamaya nga, may klase na naman ako, 6 to 9 p.m. Review class sa labor law. Ituturo ko yan. Tinuturo ko yan. Ang isa sa mga principles sa labor law, no work, no pay principle. Pag wala kang trinabaho, pag hindi ka nagtrabaho, wala kang bayad. Wala kang sweldo. No work, no pay principle. Basic na principle namin yan sa labor law. Tinuturo ko yan sa estudyante ko. Tapos ngayon, may klase ako mamaya, labor law. Labor law review, 6 to 9 p.m. So ngayon, mas mangyayari niyan, kung sa ordinaryong manggagawa nga, hirap na ang buhay nun Ordinaryong manggagawa, hirap na ang buhay. Pag hindi ka pumasok sa trabaho, no work, no pay. Ito pang si Bato. Ito pang si Bato na mapera ito. Tapos kahit pala hindi ka pumasok, okay lang yan kung nag-absent ka, 1, 2.
Na-absent ka sa session sa Senado, ito mag-iisang buwan na by December 10. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ano ito? Ha? Kaya ano ito, mga kabunyog, mga kababayan? Hindi tama ito. No work, no pay ang principle. Sa labor law, pwede ka lang magsweldo kahit hindi ka magtrabaho. Alam nyo ang exception lang doon? Kahit hindi ka nagtrabaho, bibigyan ka ng sweldo. Ang exception lang doon, gusto mong magtrabaho, hindi ka pinapapasok. Yan yun. Halimbawa, sa panahon ng, di ba, sa panahon ng pinag-iinitan ka ng employer mo, pinag-iinitan ka, gusto mong pumasok, hindi ka pinapasok, ireklamo mo sa labor. Pag napatunayan ngayon na gusto mo naman pumasok, nagre-report ka, hindi ka pinapapasok, dapat kang bigyan ng sweldo doon sa mga araw na willing ka, available ka, gusto mong pumasok, kaya lang hindi ka pinapasok. Sisweldohan ka ba kahit hindi ka nagtrabaho? Yes, kasi hindi mo kasalanan. Bakit hindi ka nagtrabaho? Hindi ka pinatrabaho gusto mo sana yan lang yung exception. Sa no work, no pay principle, basic yan sa labor law namin. Ano ito? Anong klase itong kapag ganyan na, ang nakakalungkot yan, sabi ni Senador Win Gatchalian, wala sa kanilang rules na kapag hindi ka nagtrabaho, pumasok o absent ka, ay wala kang sweldo, wala daw ganun Ilagay nyo sa rules nyo. I-correct nyo na yung rules nyo na yan. Diba? No work, no pay principle. Basic principle sa labor. Swelduhan ka ng taong bayan, Bato de la Rosa. Pag hindi ka nagtrabaho, hindi ka dapat swelduhan galing sa pera naming taong bayan. No work, no pay principle yan. Ngayon, bakit wala palang ganyan sa sa rules ng Senado? Sabi ni Senador Win Gatchalian, wala. There is no such thing as no work, no pay rule sa kanila sa Senado. Ilagay nyo sa rules nyo. Kasi malaki na naman yan. Intindi nyo naman. Kahit pala hindi kayo magtrabaho, okay lang yan. Ma-excuse ka kung pwede kang ma-excuse. Pero hindi ito Ano na nga yan? Wala na nga kayong mga silbi? Hindi pa kayo papasok? Tapos gusto nyo pang magsweldo kayo? Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Anong klase to? Kaya mag-file tayo ng ethics complaint. Yung mga gustong sumama dyan sa bunyog, filean natin to ng ethics complaint. At ang Senado naman, pag nag-file ng ethics complaint at hindi nyo inaksyonan yan, lalo pa kung sa susunod na mga na araw, hindi pa rin pumapasok si Bato. Hindi yan. The law may be harsh, but that is the law. Marcoleta, di ba sabi mo yan? Duralex et lex. The law may be harsh, but that is the law. No work, no pay applies to all. Buti pa si Joel Molina. No work, no pay principle. Napaka-basic. Basic principle in labor law. Diba? Yun na nga. Ang in-example ko nga, ang the only exception na hindi ka nasisweldohan ka pa rin kahit hindi ka nagtrabaho, kapag willing ka namang magtrabaho, nag-report ka, hindi ka binigyan ng trabaho. Pagka nagreklamo ka sa labor niyan, nanalo ka, bibigyan ka ng back wages. Ibig sabihin, hindi mo kasalanan. Bakit hindi ka nagtrabaho Gusto mong magtrabaho, hindi ka naman binigyan ng trabaho kasalanan ng employer mo yon. Yon, kahit no work, no pay ka, babayaran ka, back wages. Kasi hindi mo kasalanan yun. Yan yung principle dyan sa labor law. Corollarily, yun ang doon. Corollarily, mag-a-apply din yan sa kanila. Ang principle dito, ang sweldo nila ay galing sa taong bayan. Dapat kayong magtrabaho bilang sinisweldohan ng taong bayan. Pag hindi kayo nagtrabaho, hindi ka dapat magsweldo. Basic.
Basic yun. No work, no pay principle. Kaya lang, ito na nga. Sabi sa balita, absent pero sisweldo si Senador Bato. Ay, wow. Ang ganda naman ng buhay nyo. Kayong mga senador. Kaya tama to. Failan ng ethics complaint. Ha? Makikita natin ngayon ang ng mga senador. Baka ipagtanggol nyo pa yan. At saka unethical yun. Unethical, sa totoo lang. Kaya nga, hindi lang yung pagsisweldo ng hindi naman nagtatrabaho ang issue. Ang issue, sinabi mismo ni Senate President Soto, hindi sa kanya nagpapaabot si Bato. Hindi man lang kumukontak. Okay, kung ayaw niyang kontakin si Senate President Soto, yung leader nila sa Minoria, si Alan Peter Cayetano, o di paabutan niya ni Bato, si ngayon, si Alan Peter Cayetano ang magpapaabot. Wala, talaga, alam naman natin ang reason bakit hindi siya pumapasok. Di ba? Ang yabang-yabang mo kasi. Ang sabi mo noon, wala yung mga ICC na yan. Pag lumabas yung arrest warrant na yan, sabi mo, haharapin mo. Go ahead! Make my day! Di ba yun yung sabi mo ba to? Tapos ngayon nagtatago ka. Ang sabi pa ng abogado mo, hindi naman siya nagtatago. Hindi naman, sabi ni Torion. Itong Torion na to, hindi naman daw nagtatago. Anong ibig mong sabihin yan? Kapag inabot pa yan ng more than 1 month, 2 months, expel na dapat yan. Expel na yan. Ayan mga kabunyo. Kaya lang ngayon pa kasi na may lumabas ng yon? Pinangalan, nasa lista na ng ICC yung 8 co-perpetrators ni Duterte. 8. Kaya lang redacted lang may hindi pa pinapublic pero 8. Nandun sa document, di ba? Yun, nandun si Bato doon. Sigurado na ako, si Bato nandun. 100% ako, si Bato nandun sa document ng ICC. Ito, di ba? Na-discuss ko nito ng isang araw, panoorin nyo. Ayan, yung mga pangalan na yan, letter A, B, C, D, hanggang letter H. Nandyan ang pangalan ni Bato de la Rosa. Kaya lalo nang takot na yan si Bato, hindi na yan magpapakita talaga. Pag-isipan na ng Senado, pag may nag-file na ethics complaint, pag nag-file kami dyan ng ethics complaint, pag-isipan nyo na, i-expel nyo na yan. Kasi ito, ayan yung balita, ayan. Anong sabi dyan? 8 co-perpetrators ni Duterte sa drug war nakalista sa pre-confirmation brief ng ICC. Ayan, At sino yung 8 na yan? Ito na nga, Ayan yung 8. Yan yung letter A. Letter A to letter G. Ay letter H. Sigurado nandyan si Bato de la Rosa. Kasi siya yung PNP chief nung panahon Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ito? Dapat nito disiplinahin na. Disiplinahin na yan. Ang ganda naman ng buhay nila. Hindi nagtatrabaho, sisweldo. Yung ordinaryong ang manggagawa. Mag-absent lang ng half day, wala. Hindi pinapatawad. Kahit nga late ka ng 1 hour, 2 hours. Late ka ng 1 hour. 30 minutes na late, pwede kang i-consider. Pero 1 hour, 2 hours, hindi na. Di ba? Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Ito. Ayan, nakikita nyo yan? Yan yung lumabas na pangalan, lista ng mga pangalan ng mga co-perpetrators ni Duterte. Kaya ano na yan? Lalo na yan ngayon na magtatago si Bato. Pero hindi yan pwede na magtago ka tapos may sweldo ka. Tapos sasabihin ng mga senador, ay wala kasi kaming wala kaming rule na ganyan. Ano yan? Wala yan sa rules namin Sabi ni sino yan? Sabi ni Win Gatchalian. Kung wala sa rules nyo, di ilagay nyo. Hindi pwede yun. Sabi ni MAPH. Sabi niya, tinatakot nyo kasi nahuhuli na Huwag nyo na kasing takutin. Hindi pa nga lumalabas yung arresto. Wala pa talagang kopya. Nagtago. Mga kabunyog,
Hindi pa nga lumalabas yung arrest warrant, nagtago. Ano ba naman yan? Paano yan? Oh, akala ko ba matapang? Yun yung ano niya yan yung paniwala niya sa mga supporters nila. Go ahead! Make my day! Yung mga ganun pa Tapos nung PNP chief siya, di ba, may baril yan na ganyan. Ayan, ganyan yan si Bato. Ayan. Tapos ngayon, sinabihan lang ni Boying Rimulya, ni Ombudsman Boying, mayroon na akong kopya, pero nasa cellphone ko. Hindi pa ito yung official, pero mayroon ng arrest warrant si Bato de la Rosa. Tapos biglang nagtago. Biglang nawala. Ha? Ang problema, kahit magpasabi man lang sa Senado, kahit man lang makiusap kay Senate President, or kahit sa Senate Minority Floor Leader, wala, hindi na nagawa. Sa sobrang takot na ito. Ha? Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, umaripas ng takbo. Tama po kayo. Yun na nga ang nangyari. Pero ang lakas ng loob niyang hamunin si Trillanes. Go ahead, Mr. Trillanes! Ha? Make my day. Gusto mo, ikaw pang magpusa sa akin. Ha? O ngayon, itong si Trillanes, ito yung pinaniniwalaang nagbigay ng information kay Boying Rimulya. O. So ngayon, akala isog doon. Diba? Wala Si Sara Duterte, haharapin niya daw yung mga kaso sa kanya. Haharapin tapos pinigil ang impeachment. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Imagine niyo yan. Haharapin daw ang mga kaso sa kanya. Inasuhan ng impeachment tapos ginamit yung Senado, kakampi nila si Escudero. Pati Korte Suprema. Umabor sa kanila. O ngayon, akala ko ba matapang, haharapin daw kung anong kaso. Wala Yung mga nagsasabi na haharapin ang kaso, Sara Duterte, wala. Si Bato de la Rosa, go ahead, make my day. O nasaan na ngayon? si Digong nung nasa Kongreso, di ba? Ang tapang sa hearing sa Kongreso. Go ahead, nasaan na yung ICC? Kasuhan nyo na ako. O ngayon, bigla siyang inaresto, dinala sa ICC. Tapos ngayon, makikiusap, interim release. Ha? Kung matapang ka, haharapin mo yung kaso mo, labanan mo na. Ngayon, kung ano-anong delaying tics ni Kaufman. Di ba? Diba, mga kabunyog, mga kababayan? Wala. Kaya, yung mga mayayabang noon, ang dami nyo lang pinapatay nung panahon na walang kalaban-laban. Ang dami nyong pinapatay noon, walang kalaban-laban. O ngayon, nasaan na yun? Nasaan na? Ha? Akala ko ba matapang? Yan na. Nagtatago na si Bato. Ang problema ngayon, itong mga senador naman, sinisweldohan si Bato kahit hindi nagtatrabaho. Hindi pwede yan. Hindi nyo naman pera yan Pera yan ng taong bayan. Di ba? Di ba? Pera nyo ba yan? Kaya itong mga senador, pag-isipan nyo yan. Ha? Wala kayong rule na kapag hindi po nagtrabaho, pumapasok ng senador, walang sweldo. Wala daw silang rule na ganun. Ang saya nyo naman. Hindi nyo pera yan. Pera yan ng taong bayan. Kaya dapat, file na yan ng ethics complaint. Pakinggan naman natin ang opinyon ni Attorney Claire Castro sa biglaang pagkawala ni Senator Bato de la Rosa na hanggang ngayon mag-iisang buwan nang hindi pumapasok sa Senado. Ayun. Okay, sure na siya. Sure na siya. Kaya kasi, ito siya kasi Attorney Conti lalo na tuloy mukhang natatakot tuloy si Senator Bongo, si Senator Bato. Hindi na siya lumalabas. Yan. Kailan ba ito naganap? 2 days ago? 1 day ago? Sige. Baka hindi na rin natin makita si Senator Bongo. Lately, so far, hindi ako masyado nakakapanood ng mga plenary session. Nakikita niyo ba si Senator Bongo? Please don't forget to subscribe to Jessie Ferris channel. Thank you viewers and have a good day. Please yata sinasabi ni Bongo. Hindi ko, Addicto Sex, pakicheck nga.
Paki-double check nga kung si Senator Bongo ay nakaka-attend ng hearing ng session, sa session. Hindi ko siya napapansin, ha? Hindi ko talaga siya napapansin. Hindi ka ako nakakapanood ng buo. Ha? Pero mga ka-clear, tandaan natin, hindi lang si Senator Bongo, hindi lang si Senator Bato ang nakakaalam ng tukhang. Maraming retired generals. Maraming general na sumang-ayon sa ginagawa ni dating Pangulong Duterte. Hindi pinigil. Diba? At gina-justify pa. Tingin nyo ba dapat maimbestigahan din sila? Bakit? Parte sila ng tukhang. Hindi na rin magpapakita. Tukhang. Umamin na parte ng tukhang. Don't you think? He or they should also be investigated. Di ba? What's up? Di ba? What's up? Dami. So, sino yung kinausap niya na mga general na di umanong nirereklamo na niya, wag ito, wag ganyan. Pero hindi, mga kakling. Hindi natin nadinig ang pagtutol. Hindi natin nadinig ang ingay as compared sa ingay sa mamasapan, no? Diba? Hinayaan ang tukhang na umalagwa pa. Diba? Please don't forget to subscribe to Jessie Ferris channel. Thank you viewers and have a good day. Yan o, De La Rosa at Go. Posible na raw sumunod kay FPRRD sa ICC. Next in line. So, walang tatakbong kaso pag hindi nagpapakita sa Senator Bongo. Senator Bato. So, ibig sabihin, kung di siya harap, di na talaga siya magpapakita. Diba? Ay, nako, mukhang sure si Sa Tony Conti, mukhang sure siya sa dalawa. Si Bato saka si Bongo. Pero wala pang binabanggit Albayalde, may 8 pa daw, ha? So, in other words, ha? Kita niya. Kita niya pa ibang 8. Diba? So, sinungulan niyo mga klip. Kasi medyo malakas yung pangalan ng Albayalde. Diba? Leonardo. Diba? Tapos isang kaibigan. Sino to? Isip ko to, kaibigan? Sino ang kaibigan ni dating Pangulong Duterte? Teka lang. Si Chinese Economic Advisor, sino ngayon? Si Michael Yang? Di na nila mapapabalik si Digong. Kaya mula pa noon, ang pinoprotektahan si Bato at Bongo. Pag may warrant, magtatago yan hanggang mapalitan ang presidente na nagmamadali bago. Pwede. Magtatago muna sila hanggang sa mabago na ang presidente. That's the way. Yeah, tama. Lilu. Tama. Yun. Diba? So, hindi na magpapakita. Tingin ko, ha? So, mga aklin, mukhang sigurado. Ang tanong na lang, mahuhuli ba si Bato? Ay, hindi pala. Magpapa-aresto ba si Senator Bato? Okay? Lumalabas na, mga kaklir, ha? Lumalabas na ang pangalang Senator Bongo. So, alamin natin kung siya ba ay mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.